tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Magandang araw sa ating mga taga-subaybay. Isang malaking hakbang patungo sa militarisasyon ng mga kabataan ang ipinatutupad ngayon sa bansang Russia. Ayon sa pinakahuling ulat, higit na dinoble ng pamahalaan ng Russia ang oras na inilalaan para sa basic military training sa mga paaralan. Ang patakarang ito ay sapilitan na ngayon para sa lahat ng mga mag-aaral mula sa ika-6 hanggang ika-11 baitang sa buong bansa. Inanunsyo mismo ni Russian Education Minister Sergei Kravtsov na simula sa darating na Setyembre 1, kalahati o 50% ng kurso na tinatawag na Fundamentals of Homeland Security and Defense ay ituutuon na sa pagsasanay militar. Ang reformang ito ay naglalayong ihanda ang bagong henerasyon ng mga mamamayang Ruso sa mga posibleng banta sa seguridad ng kanilang bansa sa hinaharap. Bago ang bagong direktibang ito, 20% lamang ng kurikulum ang nakalaan para sa mga aktibidad na may kaugnayan sa militar. Sa biglaang pagtaas nito patungong 50%, malinaw na nais ng Kremlin na gawing mas nakatutok sa labanan ang edukasyon ng kanilang mga kabataan. Ang pagbabagong ito ay nagpapakita ng nagpapatuloy na tensyon at pagbabago sa prioridad ng bansa pagdating sa edukasyon. Hindi lamang simpleng teorya ang ituturo sa loob ng mga silid-aralan. Kasama na ngayon sa binagong kurikulum ang masusing pag-aaral tungkol sa pagpapalipad ng mga uncrewed aerial vehicles o mas kilala bilang mga flying drone. Kaya sa Berong ng Tuti, bukod dito magkakaroon din sila ng mga field exercise o aktwal na pagsasanay sa labas upang masanay ang mga mag-aaral sa tunay na sitwasyon ng labanan, isang kasanayan na napakahalaga ngayon. Sa kabuuan ng programa, ang buong kurso ng Fundamentals of Homeland Security and Defense ay binubuo ng 34 na oras ng material sa bawat taon ng pag-aaral. Sa bagong anunsyo ni Minister Kravtsov, nangangahulugan ito na hindi bababa sa 17 oras ang ilalaan para sa aktwal na basic military training ng mga bata. Ang natitirang mga oras ay hahatiin naman sa iba pang mga paksa tulad ng kasaysayan. Bagamat kasama sa kurso ang kasaysayan ng militar ng Russia at kaligtasan sa panahon ng digmaan, tuturuan din ang mga mas matatandang mag-aaral ng mga direktang kasanayan sa pakikipaglaban. Kabilang dito ang paunang lunas o first aid, tamang paghawak ng mga baril at maging ang paggamit ng hand grenade. Ang mga ganitong pagsasanay ay naglalayong gawing handa sa labanan ang mga kabataan bago pa man sila pumasok sa hukbo. Ang mga araling ito ay nagpapaalaala sa tinatawag na initial military training noong panahon pa ng Unyong Sobyet. Noong panahong iyon, ito ay isang sapilitang asignatura para sa mga matatandang mag-aaral sa high school na kinabibilangan ng drills, rifle handling at mga field exercise camps. Ang sistemang ito ay tinitingnan bilang muling pagbuhay sa lumang doktrina ng Sobyet upang palakasin ang nasyonalismo sa bansa. Matatanda ang binuwagang nasabing pagsasanay militar noong taong 1973 matapos ang pagbagsak ng Unyong Sobyet. Gayunpaman, muling ibinalik ng Moscow ang mga elemento ng pagsasanay na ito matapos ang kanilang malawakang pag-atake at invasyon sa Ukraine noong taong 2022. Ito ay bahagi ng pagsisikap ng Estado na ihanda ang buong lipunan para sa digmaan. Dahil sa biglaang pagpapatupad ng bagong patakaran, haharap ngayon sa matinding pressure ang mga paaralan sa buong Russia. Ayon sa ulat ng independenteng media outlet na Vertska, naghain ang mga taga-usig ng mahigit 200 demanda laban sa iba't ibang paaralan ngayong taon. Ang mga demandang ito ay nag-ugat sa kabiguan ng mga paaralan na magtayo ng mga kinakailangang pasilidad para sa pagsasanay militar. Kabilang sa mga pasilidad na labis na kulang sa mga paaralan ay ang mga shooting range o lugar para sa pagsasanay sa pagbaril. Maraming paaralan ang walang sapat na pondo at espasyo upang matugunan ang mga bagong pamantayang ito ng pamahalaan. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng malaking agwat sa pagitan ng mabilis na mga desisyon ng Kremlin at ng aktwal na kakayahan ng mga lokal na institusyong pang-edukasyon. Sa kabila ng mga hamong ito, may mga plano pa ang pamahalaan ng Russia na higit pang palawakin ang pagsasanay militar sa mga paaralan. Noong buwan ng Abril, tinalakay ng mga awtoridad ang muling pagbuhay sa initial military training sa pamamagitan ng isang hiwalay na 64 na oras na kurso. Ang kursong ito ay mas nakatuon sa disiplina, labanan at mga kasanayan sa kaligtasan na mas masinsinan kumpara sa ngayon. Bagamat wala pang huling desisyon ukol dito, minumungkahing 64 na oras na kurso ay nagpapakita ng direksyon na naistahakin ng pamahalaan sa hinaharap.
Nais nilang hubugin ang mga mag-aaral na maging disiplinado at may sapat na kakayahan sa pisikal na pakikipaglaban. Ang ganitong antas ng pagsasanay ay karaniwang makikita lamang sa mga kampo militar, ngunit ngayon ay unti-unti nang ipinapasok sa mga paaralan. Iniulat ng pahayagang komersant noong buwan ding iyon na pinag-uusapan ng mga opisyal ang isang pilot program para sa bagong format na ito. Nakatakda itong magsimula ngayong Setyembre para sa mga mag-aaral mula ikasiyam hanggang ikalabing-isang baitang sa 10 piling rehiyon ng bansa. Ang pilot program na ito ang magsisilbing basehan kung gaano kaepektibo ang kurikulum bago ito ipatupad sa buong bansa sa hinaharap. Kabilang sa 10 rehiyong lalahok sa pilot program ang sinasakop na teritoryo ng Crimea. Ang pagsasama sa rehiyon ng Crimea ay may malalim na simbolikal at politikal na kahulugan na nagpapakita ng determinasyon ng Russia na isama ang mga inagaw na teritoryo sa kanilang pambansang sistema ng edukasyon at depensa. Ipinapakita rin ito na walang balak ang Moscow na iatras ang kanilang kontrol sa kabila ng mga batikos. Ang mga pagbabagong ito sa kurikulum ay nagaganap sa gitna ng patuloy na lumalalang tensyon sa pagitan ng Russia at ng alyansang NATO. Sa nakalipas na mga buwan, naging mas madalas ang palitan ng maaanghang na salita at mga banta mula sa magkabilang panig. Dahil dito, itinuturing ng Moscow na isang pangangailangan ang ihanda ang kanilang buong populasyon, kabilang ang mga kabataan, para sa anumang banta ng labanan. Nagbabala rin ng ilang mga pinuno ng kanluranin, kabilang ang Prime Minister ng United Kingdom na si Keir Starmer at si NATO Secretary General Mark Rutte, na maaaring maging handa ang Russia na maglunsad ng isang malakihang pag-atake sa Europa sa taong 2030. Ang babalang ito ay nagdulot ng matinding pangamba sa buong daigdig at nagtulak sa iba't ibang bansa na muling suriin ang kanilang kahandaan. Ang mga babalang ito mula sa mga pinuno ng kanluran ay ginagamit naman ng Moscow Jako karagdagang dahilan upang palakasin ang kahandaang militar sa mga paaralan. Ikinakatwiran ng mga opisyal ng Russia na kailangan nilang protektahan ang kanilang bansa mula sa banta ng NATO. Sa pamamagitan ng paggamit ng ganitong naratibo, mas madali nilang nakukuha ang suporta ng publiko para sa militarisasyon ng mga bata sa paaralan. Isang matinding pahayag ang binitawan ni Viktor Vodolatsky, ang First Deputy Chairman ng State Duma Committee on CIS Affairs. Iminungkahi niya sa lokal na media na dapat magsimula ang mga araling may kaugnayan sa digmaan pagkatapos pa lamang ng ikalimang baitang. Ayon sa kanya, dapat na maging handa ang mga batang Ruso para sa digmaan laban sa NATO at sa European Union sa sandaling matapos nila ang kanilang elementarya. Ang pananaw na ito ni Vodolatsky ay nagpapakita ng lumalalim na kaisipang militarista sa pamahalaan ng Russia ngayon. Ang ideya na ihanda ang mga bata para sa digmaan sa murang edad pa lamang ay umani ng matinding batikos mula sa mga tagapagtanggol ng karapatang pantao sa buong mundo. Gayunpaman, sa loob ng Russia, ang ganitong mga hakbang ay patuloy na isinusulong bilang bahagi ng kanilang makabayang tungkulin sa bansa. Sa kabuuan, ang pagdodoble ng oras sa pagsasanay militar sa mga paaralan sa Russia ay isang malinaw na indikasyon ng paghahanda ng bansa para sa isang matagalang hidwaan sa hinaharap. Habang patuloy na tumataas ang tensyon sa pagitan ng Russia at ng kanluran, ang mga silid-aralan ay unti-unti nang nagiging unang linya ng depensa at pagsasanay. Mananatili tayong nakatutok sa mga susunod na pag-unlad ng sitwasyong ito